Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Dobling paggalang po sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Lagi po nating inaalala ang mga aral at turo ng ating beloved Pastor Wilde Almeda at beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Pagbati rin po sa buong beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved kapatiran at mga bisita po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoon sa isang pagpapala po na maihayag ang kabutihan at kamanghamanghang gawa ng mahal na Panginoon sa aming buhay. Gusto ko pong pasalamatan ng mahal na Panginoon sa mga kagalingan po na ibinigay niya sa amin. Mula sa akin po na nung bata po ako, nagkaroon po ako ng tipus kung saan po 2 buwan po ako nakaratay sa banig ng karamdaman. Nariyan po wala pong ginawa ang mga magulang ko, kundi sundin ang turo at aral po ng ating beloved pastor na magpuri, manalangin, mag-ayuno. Nariyan po ang kagalingan na ipinagkaloob sa akin ng ating mahal na Panginoong Sus. Pinapasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoon dahil ang dalawang kapatid ko rin po, nagkaroon po sila ng sakit na kung saan hindi na po sila kumakain. Tapos yung mata nila hindi na po naigagalaw, nilalanggam na po ang mata. Nagkaroon po sila ng bronchopneumonia, ngunit nariyan din po, bagamat inuusig po ng mga kapitbahay po namin, sinasabi po na anong klase kang ama, hindi mo ba dadalhin ng anak mo sa ospital? Nariyan po muli po nilang pinanghawakan ng pananampalataya sa mahal na Panginoon at nariyan po ang kagalingan na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Pinapasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoon sa kagalingan na ibinigay niyo po sa aking beloved mother dahil ang beloved mother ko po, kinder pa lang po ako na stroke na po siya. Tapos, ang kumikilos po sa aming tahanan, beloved father ko po, asikasuhin niya po kami. Tapos mamasada po siya. Nariyan po ang kalakasang ibinibigay sa kanya ng mahal na Panginoong Sus, maging mahabang pasensya. At nariyan po talagang hindi po namin pinabayaan ng pananampalataya, ang pagpupuri, ang pagdalo. Nariyan po ang mahal na Panginoon, gradual po, pinagaling niya po ang aking beloved mother, na ikikilos na po muli ang kanyang katawan, nakakagawa ng gawaing bahay. Pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoon Sus sa pagpapalang yan. Gusto ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoon dahil ang beloved daughter ko po, nung pinanganak ko po siya, lagi pong nagluluha yung kanang mata niya. Tapos marami pong nagsabi sa akin na delikado daw po yun, may kakilala po sila na hindi po naagapan, tapos nabulag po yung isang mata. So ang ginagawa ko lang po, lagi po sa akin sinasabi ng beloved father ko, isama sa puri, sa panalangin, sa mass healing. Nung time na nagpagamit po siya bilang isang children's choir, hindi po namin namalayan, talagang pinagaling po yan ng mahal na Panginoong Sus na wala po yung pagluluha ng kanyang mata. Gusto ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Sus dahil nung dalaga pa po ako, may kasintahan po ako na nung katrabaho ko po siya nung time na yun. Tapos nagulat na lang po ako, bigla po siya nag-seizure sa office, then sinugod po siya sa emergency room. Nalaman na lang po namin na mataas po yung sugar niya, na-diagnose na po siya na may diabetes. Umabot po na mahigit 400 yung blood sugar niya. Nung time po na yun, baguhan pa lang po siya sa paglilingkod sa mahal na Panginoong Sus, parang mahigit 1 taon pa lang po siya. Tapos nung nasa clinic pa lang po kami bago po dalhin sa ospital, na mild stroke po siya. Tapos hindi niya po makilala yung mga tao sa paligid niya. Ang ginawa ko po ng mga oras na lumuhod po ako sa mahal na Panginoon, nagsumamo, humingi ng kahabagan, nariyan po, nakapagsalita po muli yung beloved husband ko po ngayon nung mga oras na yun. Tapos nung time po na nakilala niya na po ako, sinabi niya sa akin, magpuri daw po kami, manalangin. Habang nasa ambulance po kami nung time na yun, nagpapatugtog po ako ng praising song, nagpupuri po ako, kasama po namin yung TL po namin nung time na yun, nakatingin lang po siya sa amin. Tapos nung pagdating po namin sa ospital, naging normal na po lahat sa kanya. Pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoon Sus. Although yung laboratory niya po, talagang na-diagnose po siya na may diabetes. Tapos ang advice po sa kanya, mag-take ng gamot lagi. Tapos kailangan mayroong handa na insulin. Ngunit nariyan po ang pananampalataya na narinig po niya yung mga patutuo dito sa banal na gawain. Tumubo po ang pananampalataya sa kanya. Magmula po nung time na yon, hanggang ngayon, hindi po siya nag-take ng gamot, wala pong insulin na tinitake siya. Pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoong Sus sa pagpapalang yan. Gusto ko rin pong balikan, mga minamahal, ang buhay po namin dati kung paano po kami pinagpala ng mahal na Panginoong Sus. Mahirap lang po kami, mga minamahal. Ang isa lang po nagtatrabaho sa pamilya namin, beloved father ko po, isa po siyang tricycle driver. Tapos, yung tahanan po namin, gawa po yung second floor po namin, gawa po sa kahoy, tapos meron pong
yero. Tapos kapag umuulan po sa labas, talagang umuulan rin po sa loob. Meron po kaming malaking bintana na plastic lang po yung harang niya. Pumapasok din po doon yung mga tubig kapag umuulan po. Kapag natutulog rin po kami, talagang nababasa po kami. Ngunit nariyan ang mahal na Panginoong sus. Kapag pinanghawakan niyo po ang pananampalataya, ang paniniwala sa mahal na Panginoon, hindi po kayo pababayaan ng mahal na Panginoon. Dumating po yung time na yung beloved father ko po, naghahayo po sila, tapos meron po silang nahayuan na sabi niya, ang ganda daw po ng kinalalagyan ng bahay na yon, tabi ng daan, may parkingan. Sabi niya, parang gusto niyang maging sa kanila yung bahay na yan. Hindi po nagtagal na rin ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Ibinenta po sa kanila ang bahay. Sa himalang kapamaraanan ng mahal na Panginoon, nabayaran po yung tahanan na yan. Naipagawa ng 3 palapag at gawa sa bato. Pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoon Sus sa pagpapalang yan. Gusto ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoon Sus dahil 3 po kaming magkakapatid. 3 po kami na, if ever po na mag-aaral ko po kami nung time na yon, 3 po kami magsasabay-sabay sa college. Ang plano po ng beloved father ko, hanggang high school lang daw po kami dahil hindi daw po talaga kakayanin. Ngunit ang plano po ng mahal na Panginoon na higit pa sa plano ng tao, nariyan po, pinagkalooban po kami ng scholarship na ginamit upang makatapos po kami 3 sa pag-aaral. At ngayon po, meron po kaming maayos at magagandang trabaho na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoong Sus sa pagpapalang yan. Gusto ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoon. Balikan ko po 2 years ago, nag-resign po yung beloved husband ko sa kanyang trabaho. Tapos ang sabi niya, ang plano niya po, 1 month lang po siya na mag-stay sa tahanan upang maalagaan po yung father-in-law ko. Tapos tumagal po yung wala siyang trabaho ng parang 3 months po, parang ganun po. Kasi yung previous job niya po, kailangan na po nila mag-on-site. Pero yung beloved father ko po kasi kailangan ng assistance. Tapos sabi ko, mahal na Panginoong Sus, hindi po namin kakayanin na ako lang mag-isa nagtatrabaho sa pamilya namin. Marami po kami binabayaran, maraming kailangan suportahan. Tapos sabi ko, mahal na Panginoong Sus, tulungan niyo po kami. Nung time po na yun, mag-anniversary po tayo. Gusto kong maging bahagi po ng anniversary. Ngunit sabi ko, wala kaming pinansyal na may offer. Sabi ko sa beloved husband ko, pumunta tayo sa pastoral, yung sarili lang natin i-offer natin, tumulong tayo kung anong kailangang itulong dun sa gawain. Tapos nung time po na yun, nag-decide po siya na magpagamit bilang sa media ministry po. Tapos habang nag-practice po yung choir, Sabado po nun, may tumawag po sa kanya na interview po, parang pre-screening interview. Tapos sabi, final interview na daw po ng Monday. Sabi ko, nandiyan po yung pagkapala ng mahal na Panginoon, ipag-pray natin na makapasa akong kalooban ng mahal na Panginoong Sus. At katapos po ng anniversary, nariyan po yung email sa kanya na nakapasa po siya, pinagpala po ng mahal na Panginoong Sus. Pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoon sa pagpapalang yan. Gusto ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Sus. Kasi po, dati po, parang simula po nung nanganak po ako sa beloved baby ko, nanlamig na po kami ng beloved husband ko. Parang naging Sunday Christian na lang po kami hanggang may time na hindi na rin po kami dumadalo. Parang feeling po namin, lagi kaming pagod sa pag-atrabaho, pag-aalaga ng anak. Hanggang sa nalilimutan na po namin na dumalo. Tapos dumating po yung time na na-scam po kami. Nanghiram po kami ng pera, tapos kailangan na po namin ibalik yung perang yun. So, parang kapit sa patilim na lang po talaga kahit alam po namin na ano yung patutunguhan nung opportunity na nakita namin. Talagang ginrab namin hanggang sa nalaman po namin na scam po pala. Tapos yung mga hiniram namin pera, hindi po namin alam kung paano namin maibabalik. Lahat ng sahod namin, nilaan po namin doon. Doon po nag-start na tuwing sa araw-araw po iisipin namin anong kakainin namin, may pambili pa ba ng bigas. Yung inuulam namin, hati-hati po kami sa bahay. Sabi ko sa beloved husband ko, umuwi tayo sa bahay ng beloved father ko kasi doon may kakainin tayo. Hindi tayo mag-iisip sa beloved daughter natin kung anong kakainin. Tapos nung time po na yun, umuwi po kami sa bahay ng beloved father ko. Tapos magdadaos po ako nung kaarawan noon. Sinabi nung beloved sister ko, maghanda kami, magluto kami. Sabi ko, wag na lang. Kung anong meron sa lamesa, yun na lang yung kainin natin. Nagtataka po sila kasi madalas po naglalabas ako ng pera, pero nung time na yun, wala po talaga akong mailabas na pera. Tapos may time po na naawa na rin po ako sa sarili ko. Sabi ko, nung time na doon po kami nagstay sa beloved father ko, nakadalo na po kami dito sa banal na gawain.
Tapos sabi ko sa mahal na Panginoon, nung habang nagpupuri po, sabi ko, mahal na Panginoon sus, hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Tapos wala na po akong ibang malapitan. Nahihiya rin po ako na mag-open up sa beloved parents ko. Ayoko po mag-alala sila. Pero nariyan ang mahal na Panginoon sus. After po noon, nung nagpa-meeting po yung boss ko, may incentive program po silang ginawa kung saan yung isang buwan na sahod po namin, kaya po namin kitain ng isang linggo lang. Ayun po yung ginamit ng mahal na Panginoon sus upang mabayaran lahat po ng hiniram naming pera. Pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoon sus sa pagpapalang yan. Gusto ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoon sus noong time po na pinagbubuntis ko po yung beloved baby ko. From first month up to 9 months po, talagang smooth sailing po yung pregnancy ko. Then nung time na due date ko na po, nagpa-check up po ko, tapos sabi sa akin, malaki daw po yung baby, nasa 3.5, tapos tumaas po yung BP ko. Tapos ang in-offer sa akin, magpa-cesarean. Sabi ko po, sige, tatawagan ko po muna yung beloved father ko. Tapos parang nagpa-counsel po kami sa kanya, dun po sa lying in. Nandun po kami nung time na yun. Sabi po ng beloved father ko, pinaalala niyo po sa akin kung gaano kabuti ang mahal na Panginoon sus, kung paano kumilos ang mahal na Panginoon sa pamilya namin. Dahil simula po kahabagan ng mahal na Panginoon, simula po ng bata ako hanggang sa mga oras na to, never po ako nakapag-take ng gamot tuwing may sakit. Kahabagan lang po ng mahal na Panginoon sus, nariyan ang kagalingan na ibinibigay niya sa akin. Tapos nag-pray po kami nung time na yon. Sabi ng beloved father ko, magtiwala sa mahal na Panginoong sus. From 8 p.m. po, in-induce po ko dahil wala pa akong maramdaman na hilab. Tapos nung 3 o'clock po, 2 o'clock, pinasok po ako sa delivery room. Sabi po sa akin, kailangan 3 o'clock mailabas na yung baby. Tapos maandar po yung oras, 2:15 na, 2:20. Sabi ko, mahal Panginoon sus, tulungan niyo po ako. 2:25 po, nailabas ko po yung beloved baby ko ng normal. Kaya pasalamatan ko po, mahal Panginoon sus, sa pagpapalang yan. Then, nag-undergo po siya sa laboratory. Then, lumabas po na meron po siyang infection sa dugo. Sabi, kailangan po namin magstay doon for another 5 days. Tapos, pinaalala ulit po sa akin ng beloved father ko na mapaghimala ang mahal na Panginoong sus. Pumirma po kami ng waiver. Inuwi po namin yung beloved baby ko hanggang sa mga oras na to. Narin po ang kalakasan na pinagkakaloob ng mahal na Panginoong sus. Pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoon sa lahat ng pagpapala niya sa aming buhay, sa paggamit niya sa aming buong pamilya, sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoon sa pagpapalang pisikal, pinansyal, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya ang lahat po ng kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon sus po lamang.